Gumising kasama ang mga bagong-bagong mga balita. Gumising kasama ang mga bagong-bagong impormasyon. Hahataw na, aarangkada na. Kaya tayo na. Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising. Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan. DWIZ Pinoy Gising. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa DWIZ Radio, DWIZ News FM Regional Stations. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na. Aba, umaga na. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. So magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo po ay nakatutok, nakikinig, nanonood sa pamamagitan po ng ating ipila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Ngayon pong araw na ito ng Lunes na naman, Pebrero 19, taon 2024. Silipin na po natin ang mga nagigising na headline. Pinoy Gising. Panibagong oil price hike kasado na bukas. Sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon, presyo ng bigas posible pang tumaas. Payag ng grupong pirma na walang makapipigil sa People's Initiative o PI, sinupalpal ni Senador Binay. Mayorya ng mga Pilipino nais bumalik o nais isauli ulit ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC ayon sa Octa Survey. Death toll sa landslide sa Davao de Oro lumobo pa sa halos 100. At paano ka lang 50% ng PhilHealth coverage suportado ng mga pribadong ospital. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras nga na 7 sandali makalipas ang ika-4 ng morning ngayon pong Lunes. Sa detalye nga ng mga balita, eto kapit ho mga katodos, busina po tayo mga motorista. Magkakaroon muli, ipatutupad muli as usual ho ito tuwing Martes itong oil price hike. At bukas po yan, Pebrero 20. Asahan na ang dagdag na piso at 40 sentimo hanggang piso at 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Tataas din ng 10 sentimo hanggang piso at 10 sentimo ang kada litro ng diesel. Piso hanggang piso at 20 sentimo naman ang idaragdag sa kada litro ng kerosene. Pinoy Gising. At ayon nga po sa Department of Energy, ang panibago nga pong price adjustment ay bunsod ng kaguluhan dyan po sa Middle East. Yung gera po sa pagitan ng Israel at Gaza at nakadagdag din po sa problema yung pagbabawas ng supply ng OPEC sa pangunguna po ng Saudi Arabia. Yan pong OPEC, yan po yung Organization of Petroleum Exporting Countries. At yung pangaharang po ng mga rebelding Yemeni Houthi sa mga barko, kabilang na po yung mga oil tanker dyan po sa Red Sea. Yan pong Red Sea ay importante po yung daluyan ng tubig, importante pong karagatan. Yan po, dyan po dumadaan, naglalabas-masok yung mga barko na nagmumula po sa Saudi Arabia. May karga po ng mga langis, karamihan ho dyan, patungo at palabas po ng Middle East. Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan na ng Land Transportation Office ang pinaniniwalaang panibagong road rage incident sa Subic Special Economic and Freeport Zone sa Zambales. Actually, meron pong video nito. Ito pong sinasabi nga po na road rage incident. Kahapon nakita ko rin ho ito. Sa video na kumalat sa social media, makikitang binangga ng isang Toyota Fortuner na may conduction sticker na Z7N788 ang minamaneho ng senior citizen na Hyundai Eon na isa pong abogado po yung lulan niyan.
Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ipinag-utos na niya sa Regional Director nito sa Central Luzon na maglabas ng show cause order laban sa driver ng Fortuner. Gayunman, lilinaw ng personal assistant nitong senior citizen na binangga, ito pong si alias Marie, na hindi road rage incident yung nangyari. Ikwinento ni Marie na tinarget silang banggain ng suspect matapos itong magalit sa abogado dahil sa pag-urong sa paghawak sa kanyang kasong estafa nang ito'y magkasakit. So yan, may malalim pala na pinag-ugatan. Yan pong insidente na yan na nangyari po yan sa Zambales. Pinoy Gising! Samantala, posible pang tumaas ang presyo ng bigas kahit anihan na. Sa mga susunod na buwan, bunsod ng El Nino phenomenon. Actually, sa Marso, magsisimula na po yung mga anihan. Ipinalawanag ni Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated o FFCI Chairman Leonardo Montemayor, dati rin pong Agriculture Secretary, na ito'y kung magiging matindi ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Idinagdag ni Montemayor, maaaring maapektuhan ang supply ng bigas, yung volume ng bigas kung may masisirang ani ng palay. At kanyang binigyang diin na marami ng sakahang natutuyo dahil sa sobrang init at hirap na ang mga magsasaka sa patubig o sa irigasyon. Gayunman, sakalian niyang hindi mapuruhan ang mga palayan ng El Nino, maaari namang bumaba ang presyo ng bigas. Pinoy Gising! Umakyat na sa mahigit 151 milyong piso ang halaga. Actually, nananatili po sa mahigit 151 milyong piso ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura sa Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon kay Task Force El Nino spokesman at Presidential Communications Office Assistant Secretary Joel Villarama, 73% sa mga ito ay palayan, habang 6% ay maisan. Idinagdag pa ni Villarama na hindi na maisasalba ang mga nasabing pananim, kaya't nakatuon ang kanilang atensyon sa pag-ayuda, pagtulong sa mga magsasaka. Tiniyak naman ng opisyal na makatatanggap ng tulong mula sa Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development ang mga apektado magsasaka, habang ang ibang ahensya ng gobyerno ay magkakalog din ng alternatibong estratehiya sa pagtatanim. Pinoy Gising! Nag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Cauayan Negros Occidental ang pagdedeklara ng State of Calamity bunsod ng El Nino phenomenon. Ito ang kinumpirma ni Cauayan Mayor John Ray Tabuhara kaugnay sa dumaraming bilang ng mga magsasaka na umaaray dahil sa epekto ng dry spell. Maabot na anya sa halos 150 magsasaka ang apektado ng matinding tagtuyot, partikular yung mga nagsasaka mga nagsasaka ng palay at mais. Kaugnay nito, lumobo na sa mahigit 7 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng tagtuyot. 7 bilyong piso, ang laki pala nun ng tagtuyot sa bayan ng Cauayan. Dahil dito inatasan ng alkalde, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, maging ang Municipal Agriculture Office na magbalangkas ng guidelines na magsisilbing batayan sa pagdedeklara ng state of calamity sa lugar. Pinoy Gising! So kung mahigit 7 bilyong piso ang pinsala ng tagtuyot sa bayan ng Cauayan, how come na hindi ito alam ng Task Force El Nino? Ang dinideclare lang nila is 151.8 million pesos na yan po ay idineklara na rin nga po, yan po ay batay po sa datos ng Department of Agriculture as of Pebrero 8. So still, hindi pa rin nagbabago yung halaga ng pinsala at may 7 bilyong piso ho dito sa Negros Occidental. Diyan po sa Cauayan. Sa Cauayan ba o sa Isabela itong tinutukoy dito? Mamaya, ililinawin po natin ito pong balitang ito. Samantala, tinatayang nasa 40 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila
at Northern Luzon o posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Abay, mapiprito na ho ang mga itlog ho niyan. Matindi pala, 40 degrees Celsius ang temperatura sa susunod na linggo dahil sa epekto ho ito ng El Nino phenomenon. Ayon kay El Nino Task Force spokesman Joey Villarama, bagaman hindi nasusukat ang tindi ng El Nino, tiyak na magiging mainit ang panahon dahil ngayon pa lamang anya ay sadya na nga pong napaka-alinsangan na dapat ay malamig dahil sa hanging amihan. At bukod dito, batay din sa ulat ng Pag-asa, maaari ring umabot sa 36.5 degrees Celsius ang temperatura sa bansa. Di pa ho niya tinutukoy dito kung ito ba'y init factor o yung tinatawag po na kumbaga yung actual ho ba ito na temperatura o init factor lamang. Samantala, nagbabala naman ang opisyal sa publiko na mag-ingat dahil uso ang mga waterborne disease tuwing tag-init dahil sa kakulangan ng supply ng malinis na tubig. Pinoy Gising! Sa iba pang paksa ng mga balita, inihalang tulad sa bagito ni Senador Nancy Binay ang pagsasaayos sa corporate registration ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ito'y matapos ipawalang bisa ang registration ng PIRMA nung nakalipas na 20 taon na pala. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senador Binay na dapat tignan muna kung posible nga bang gamitin ang pangalan ng isang organisasyon bago maglunsad ng inisyatibo. Para namang bagito itong mga ito pagdating dito sa, di ba alam naman natin yung history ng PIRMA. So di ba dapat bago ka magsimula ng isang ganitong initiative, dapat chinek mo muna kung talaga bang pwede nyo gamitin yung pangalan, yung organisasyon na ginagamit nyo. Kaya nga, during the hearing, parang hindi ko kayang tawaging PIRMA yung grupo nila kasi nga, lumalabas dun sa pahayag ng taga-SEC na there's no such thing as PIRMA. Ang dito, sinagot naman ng senador ang pahayag ni PIRMA Lead Convener Noel Oñate na walang makapipigil kung ang sambayanang Pilipino na ang nagsusulong o magsusulong ng PI. Talaga namang option itong People's Initiative. Kaso lang, yung ginagawa nilang People's Initiative, hindi nga siya People's Initiative, parang personal initiative, hindi people, diba? Yun yung malaking pagkakaiba. At nakakataka bakit pinipilit pa rin when lumalabas dun sa hearing. Marami tayong mga kababayan na gusto nang mag-withdraw ng kanilang mga signatures kasi nga, kumbaga, nalinlang sila dun sa pagpirma. Hindi nila pala naiintindihan kung ano yung magiging implications nung pagpirme nila pagdating dito sa People's Initiative. Yan po ang tinig ni Senador Nancy Binay sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Nananatili naman bukas si Senador J.V. Ercito sa usapin kaugnay sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Bagaman sa panayam ng DWIZ, pinalawanag ni Senador Ercito na hindi pa napapanahon at hindi dapat madaliin ang nasabing panukala dahil mas marami pa kanyang kailangang unahin gaya sa pagpapalago ng ekonomiya. Hindi naman po ako personally, hindi po ako sarado sa amendments to the Constitution, especially on economic provisions, dahil kinakailangan nga talaga natin na mag-adapt sa sitwasyon to the changing times para maging competitive ang ating bansa. Kaya lang sa akin kasi, alam naman natin na very controversial, very divisive ang issue ng Chacha ever since. Marami na nagtangka, pero talagang very divisive itong activity ito. Sa akin po, hindi timing. Sinabi pa ni Senator Ejercito na tila nasayang at naglaho ang lahat ng sakripisyo ng pamahalaan matapos magkagulo at magkaroon ng bangayan sa politika. Parang sayang itong effort ng ating Pangulo, ng ating administrasyon para ibenta ang Pilipinas, nakailang foreign trips. Sinasabi, Philippines is open for business. Ang ganda ko na simula. Kaya lang, nung pinasok ito, very divisive na People's Initiative, na hindi naman totoong People's Initiative, nagkagulo lahat. Para sayang ang lahat ng effort
ng Pangulo, ng gobyerno na ang Senado rin po ay umiikot din po para po sa European Union para pumasok na investments. Parang ang tingin ko nasayang lahat ng effort natin dahil dito sa pagkakagulo sa politika. Yan po ang tinig ni Senador JVR Sito sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Samantala, dako tayo sa ilang pagulat mula sa labas ng impilan. DWIZ Patrol Report. Kaso laban sa dalawang environmental activists, sisikaping ipanalo ng NTF-ELCAC. Detalye hati di Patrol 17, Jopel Peleño. Naniniwala ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC na isang temporary sitback lamang ang paglalabas ng Supreme Court ng Temporary Protection Order laban kina Jonila Castro at Jed Tamano, ang dalawang environmental activists na nag-akusang dinukot umano sila ng tropa ng pamahalaan. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., na bahagi pa lamang kasi ito ng due process at hindi pa katapusan ng kaso matapos itong ilipat ng SC sa Court of Appeals upang doon dinggin. Maganda aniya itong pagkakataon upang maipakita ng militar ang kanilang mga ebidensya na magpapatunay na walang katotohanan ang paratang ng dalawang aktivista laban sa kanila. Magugunita na dating sinabi ng makakaliwang grupo na dinukot ng tropa ng pamahalaan sina Tamano at Castro na una lang pinabulaanan ng dalawa base sa sinumpaang salaysay na kanilang ibinigay matapos kusang loob na sumuko sa gobyerno, subalit biglang bumaligtad ang kwento ng dalawa dahil idiniin pa ng mga ito ang militar kasabay ng isinagawa noong live press conference ng NTF-ELCAC. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may totong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Si Papabalita, dako tayo sa police report. Metro Patrol Report. Tatlong drug suspect timbog. Diyan po yan sa Kamanava. Detalye hati ni Aling Bet Samson. Aling Bet. Nasa kote ng District Drug Bet. Nasa kote ng District Drug Enforcement Unit sa supervisyon ni Police Major Geraldson Rivera ang tatlong drug suspect sa Caloocan City araw ng Sabado. Sa ulat kay Northern Police District Director Police Brigadier General Rizalito Gapas ni Police Major Rivera, alas 2:15 ng hapon nang malambat sa kahabaan ng Block 7, Lot 1 at 2, Villa Enrico, Phase 5, Barangay 1721, Caloocan, ang mga naarestong suspect. Ito ay bahagi ni Chief PNP's 5 Focus Agenda, Aggressive and Honest Law Enforcement Operations. Sa ikinasang intelligence operation, naaresto ng mga elemento ng DDEU-NPD sa isang buy-bust operation na nagresulta sa pagkaaresto ng tatlo. Nasamsam ang nasa 53 grams ng shabu na may standard drug price na 360,400 pesos at isang caliber 38 na may 4 na bala. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at violation of RA 10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito si Metro Patrol Bet Samson para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Pilipinas at Sweden nakatakdang lagdaan sa Marso ang implementing arrangement para sa pagbili ng defense materials at equipment. Ito pa may kaugnayan doon po sa ito yung marahil yun sa may multi-role fighter jet na plano pong bilhin ng Pilipinas sa Sweden, yung tinatawag ko na JAS-39 Gripen. Ito po ay supersonic multi-role fighter jet. Alamin natin kung yan nga ho ba yan. Mula kay Patrol 17, nagbabalik Jopel Peleño. Tinatapos na ng Pilipinas at Sweden ang implementing arrangement upang maisapinal ang pagbili ng defense material at equipment. Kasunod rin ito ng hangarin ng Sweden na makatulong sa pagpapatupad ng mga proyekto sa ilalim ng Horizon 3 ng Revised Armed
forces of the Philippines Modernization Program, lalo na pagdating sa acquisition project ng Philippine Air Force ng multi-role fighter aircraft. Dahil dito nakikipagtulungan na sa Sweden ang DND o Department of National Defense, Department of Finance at Department of Foreign Affairs sa pangunguna ni Swedish Ambassador to the Philippines Her Excellency Annika Thunberg na layong maisapinal ang proyekto. Parte ang logistics cooperation ng dalawang bansa sa pagtalima sa kasunduan ng Pilipinas at Sweden sa ilalim ng Memorandum of Understanding na may kinalaman sa pagbili ng defense material na nilagdaan naman noong June 3, 2023 at niratipikahan noong Setyembre 4, 2023. Bunsod nito, pagsapit ng March 2024, magtatapos at malalagdaan na ang implementing arrangement ng procurement defense material and equipment kasabay ng inaugurasyon ng Philippine-Sweden Joint Committee meeting sa Sweden. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño para sa impilang may tadong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Tayo po ay nagbabalik dito pa rin po sa Pinoy Gising sa oras na 31 sandali. Makalipas ang alas 4 na ng morning. Sa iba pa rin pong mga balita, 55% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court sa madugong giyera kontra droga ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa pinakabagong survey ng Octa Research na isinagawa simula Disyembre 10 hanggang 14. Mabot naman sa 45% ang tutol na makipagtulungan ang bansa sa investigasyon sa war on drugs. Kaugnay nito, nasa 59% naman ng mga Pinoy ang pabor na bumalik ang bansa sa pagiging miyembro ng International Criminal Court o ICC, habang 41% ang hindi suportado ang nasabing panukala. Pinoy Gising! 75% naman ng mga Pilipino, katumbas niya ng 3 sa kada 4 na Pinoy, ang hindi kontento sa mga hakbang ng pamahalaan kontra inflation. Batay ito sa isinagawang survey naman ng Octa Research simula 10 hanggang 14 ng Disyembre. 6% naman ng mga Pinoy ang nagsabing kontento sila sa mga paraan ng pamahalaan kontra inflation, habang 19% ang undecided o walang sagot. Kung ikukumpara sa kahalintulad ng survey ng Oktubre, bumaba ang satisfaction rate ng mga Pilipino mula 14% sa 8% at tumaas naman ang dissatisfaction rate ng 11 points mula sa 64%. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 2.8% ang inflation nitong Enero mula sa 4.9% noong Oktubre, 4.1% naman noong Nobyembre at 3.9% noong Disyembre. Pinoy Gising! Samantala, tanggap tayo ng ilang pag-ulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Mula Bicolandia, ihatid yan ni Melvin Machado. Upang ipakita ang pagmamalasakit ng pamalang lungsod ng Naga sa lahat ng local artists, sila binigyan ng pagkakataon para sa libreng pagpapakonsulta at libreng gamot. Bahagi ito ng papatuloy na Medical Assistance for Indigent Patient Program na sabay na isinusulong ng Ako Bicol Party List at pamalang lungsod ng Naga. Ginanap ang Naga Cares Program Medical Outreach Program para sa local artists nitong nakaraang Sabado sa Balatas New Development Area, kung saan pumila ang mga local artists ng lungsod. Isa rin ito sa mga aktibidad sa Carao Festival ng Naga City ngayong Arts Month. Samantala, magpapatuloy naman ngayong linggo ang Medical Outreach for Indigent Patient para sa mga residente ng Barangay Balatas, Kararayan, Dayangdang at sa mga kagawad ng media. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, bago tayo magtungo sa ilang pang mga balita, kanina pong alas 2:22 ngayon pong umaga,
ay niyanig po ng lindol ang ilang bahagi ng Northern Luzon. Magnitude 4.7 po ang naitala ng PHIVOLCS. Yan po ay tectonic ang origin. Natuntun po ang sentro ng pagyanig. Yan po ay 56 na kilometro hilagang kanluran ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Naramdaman ang intensity 3 sa Claveria, Cagayan, Pasukin at Lawag City, Ilocos Norte. Intensity 1 naman sa Vigan City, dyan naman po yan sa Ilocos Sur. Ayon sa PHIVOLCS, walang inaasahan na pinsala dulot ng pagyanig at wala rin pong inaasahang aftershocks. Pinoy Gising! Samantala, naniniwala si Senator Amy Marcos na may nangyayaring malaking sabuatan upang tibagin ang UNITEAM. Inilarawan ito ni Senator Marcos na nakadudurog ng puso at iginiit na makabubuti kung hahayaang solido ang UNITEAM ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Bagaman hindi pinangalanan, pinayuhan ng presidential sister ang nakikisawsaw at gumagatong sa conspiracy na magsitabi muna. Tabi-tabi daw muna kayo. Umapela rin si Super Ate na tuldukan na ang toxic politics at sa halip ay pagtuunan ng pansin ang pagtatrabaho para sa pag-unlad at kapakinabangan ng taong bayan. Marami anyang problema ngayon ng bansa gaya ng tubig dahil sa banta ng El Niño phenomenon at mataas na presyo ng pagkain at krudo. Una nang inamin ng senador na may lamat na ang UNITEAM dahil sa world war ni na PBBM at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, nilinaw ng mambabatas na hindi naman problema ang mga prinsipal ng UNITEAM, kundi ang mga nakapaligid sa kanilang mga tinawag niya hong demonyo at ahas at nanindigang ipagtatanggol niya ang kanilang pamilya dahil higit 3 dekada silang naghirap at dumaan sa maraming mga pagsubok. Pinoy Gising! Nanindigan naman si Senador Amy Marcos na hindi nito susukuan ang mga taga Ilocos Norte at patuloy nakakayanin ang mga hamong kinakaharap. Tiniyak ito ni Senador Marcos sa kanyang talumpati sa pagbabalik sa Ilocos Norte bilang guest of honor sa 11th edition ng Tanok ni Ilocano Festivals of Festivals sa Ferdinand Edralin Marcos Stadium sa Lawag City, Kamakailan. Ayon sa presidential sister, ipagpapatuloy niya ang suporta at laban at kakayanin ng mga pagsubok kahit mag-isa, ginigipit o pinipigilan kahit siya ang pinaka nasasaktan. Ang Tanok ay taunang pagtitipon ng mga kapistahan sa lalawigan na kumikilala sa iba't ibang kwento, mayamang kasaysayan at iba't ibang kultura ng mga Ilocano sa pamamagitan ng sayaw, musika at makukulay na palamuti. Taong 2011 nang iorganisa ni Super Ate ang nasabing festival noong siya ang gobernador ng Ilocos Norte bilang bahagi ng kanyang hakbang upang buhayin ang cultural pride at Ilocano identity sa pamamagitan ng mga pagtatanghal. Samantala, pinaalalahanan din ni Manang Amy ang libu-libong dumalo na panatilihin ang kadakilaan ng mga Ilocano sa isip, sa salita at sa gawa. Pinoy Gising! Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Ronda Probinsya. Mula kay Arman Cambe, meron pong nangyaring pamamaril dyan po sa may South Luzon Expressway sa bahagi po ng Calamba, Laguna. Ang detalye hatid ni Arman. Manong Arman, magandang morning. Binaril at napatay ng hepe ng mga security guard ng Calamba Premier International Park ang isa sa 2 contractual worker ng South Luzon Expressway makaraan ng isang mainit na pagtatalo 1:30 kahapon ng tanghali sa barangay Batino, Calamba City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Milani Martires, Calamba City Police, ang biktima na si Ronald Viñas Santillan, 32 anyos, may asawa at residente ng Santo Tomas, Batangas. Nakaligtas naman sa pamamaril ng kapatid nitong si Robert Viñas. Nakilala naman ang namaril na si Demetrio Bersano at kasama nito na si Aljun Nocos Ilonggo. Ayon kay Colonel Martires, dahil sa init ng araw kahapon, naisipan ng magkapatid na Viñas na magpahinga sa lilim ng puno
na nasa tabi ng bakod ng CPIP building na ginagwardyahan ng mga suspect. Tinanong ni Bersano ang dalawang magkapatid kung anong ginagawa nito sa tabi ng bakod. Doon na nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa nanakbo itong si Bersano para kumuha ng baril at pagbalik sa kinaroroonan ng mga kapatid ay basta na niya binaril itong dalawang biktima. Sa pamamaril si Ronald Viñas at agad itong namatay sa pinangirihan ng krimen. Samantalang nakahingi naman ng tulong si Robert sa mga kasama nitong gwardiya o kasama nitong trabahador ng South Luzon Expressway at madaling nasakote ang isa sa dalawang suspect na si Ulango. Nakatakas naman si Bersano, subalit nadakip niya ito o sumuko daw ayon sa mga pulis sa himpilan ni Colonel Martires at madali itong nagpakuha ng testimonya sa mga investigador. Sa ngayon, nakakulong na si Bersano sa Calamba Police Station at sumasailalim sa isang masusing investigasyon. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa himpilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, pagulat po yan mula kay Arman Cambe mula ho dyan sa Calabarzon. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, naniniwala si dating Iloilo Congressman Attorney Rolex Suplico na mas naging malakas ang SMNI kaya pilit itong ipinasasara. Tinukoy ni Attorney Suplico na ang polarization of politics sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez ang pangunahing dahilan kung bakit inaatake ang SMNI. Simulaan niya ito nang lumutang ang issue ng confidential at intelligence funds ni VP Inday sa budget hearing sa Kongreso noong nakarang taon. Bukod dito, binigyang diin pa ng abogado na maaaring may kinalaman din ng politika sa Davao City sa issue ng SMNI dahil ang mga Nograles ay tatakbo sa pagkaalkalde sa 2025 elections laban sa kasalukuyang Davao City Mayor na si Sebastian Duterte. Pinoy Gising! Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa bayan ng Maco, Davao de Oro. Kitumpirma ni Lea Anyora ng Management of the Dead at Missing Unit ng unit personnel ng DILG. Sumampa na sa 78 ang bilang ng mga nasawi. Din ito nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation para sa 10 individual na nawawala dahil sa trahedya. Pinoy Gising! Abot na sa mahigit 359 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ng pag-ulan at pagbaha dulot ng pinagsama-sama pong sama ng panahon epekto ng northeast monsoon o amihan, shoreline at trap ng low pressure area. Yung nalusaw na LPA. Patay sa pinakabagong ulat ng Department of Agriculture, aabot sa mahigit 16,000 magsasaka at mahigit 3,000 metrikong toneladang mga pananim sa mahigit 23,000 hektaryang lupain ang napinsala ng sama ng panahon. Pinaka-apektado ang mga palayan, makyat po sa mahigit 311 milyong piso ang halaga ng mga napinsala dahil sa pag-ulan at pagbaha, mga napinsala pong palayan. Ang Compostela Valley naman ang pinaka-tinamaan ng sama ng panahon at umabot ho yan sa mahigit 60 milyong piso ang halaga ng pinsala sa lugar dulot ng kalamidad. Pinoy Gising! Namahagi naman ng tulong ang National Commission on Indigenous Peoples sa mga pamilyang apektado ng landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Pinangunahan ni NCIP Chairperson Jennifer Pia Sibuglas ang pamamahagi ng relief pack sa displaced mga apektado hong mga pamilya. Nais sa katuparan ng NCIP ang pamamahagi ng tulong sa pamagitan ng pamahalang panlalawigan ng Davao de Oro at ilang private organization gaya ng Soto Cares at Apple View Hotel. Pinoy Gising! Kanina po yung binabanggit ho natin sa Kawayan ho ito, bayan ng Kawayan Negros Occidental. 7.7 milyong piso po ang halaga ng pinsala dulot ng tag-init o tag-tuyot.
yung mga napinsala pong mga taniman. Sektor po ng agrikultura, 7.7 billion pesos ang halaga po ng pinsala. Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising. Pinoy Gising. Alright, tayo po ay nasa ulibag na po ng Pinoy Gising sa iba pa mga balita po ngayong araw ko na ito ng Lunes. Ito, usapang PhilHealth po tayo. Suportado ng grupong Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ay sinusulong na 50%, 50% po ng coverage para sa mga miyembro ng PhilHealth na mao-ospital sa mga pribadong pagamutan. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano, maganda itong panukala dahil madaragdagan ang mga benepisyo ng mga kasapi ng PhilHealth. Idinagdag pa ni Dr. De Grano na sapat naman ang pondo ng nasabing state health insurer para pataasin ang benepisyo ng mga miyembro nito. Binigyan din pa ng PHAPI na mataas din ang pondo, malaki daw ang pondo ng PhilHealth para sa mga premium member po nito. Pinoy Gising! Samantala, binigyang pagkilala ng Department of Human Settlements and Urban Development si Malabon City Mayor Jeannie Sandoval makarang tumanggap ng Plaque of Commendation para sa mahusay na urban housing initiatives na nakatulong sa kalidad ng pamumuhay ng mga Malabueños. Iginawad ng TSUD ang parangal sa ikalimang anibersaryo nito na may temang ligtas at matibay na masisilungan para sa bawat Pilipino kamakailan. Ayon kay Mayor Sandoval, ang pagkilala ng TSUD ay isang patunay na sumasalamin sa tagumpay ng ugnayan ng city at national government. Kabilang sa mga in-city housing projects ng Malabon LGU, ang St. Gregory Home sa Barangay Panghulo na may 23 5-story buildings. Malaki po yan, na may tig-6 na pong units. Ipinatayo ito sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pilipino program ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinoy Gising! Samantala, inilunsad ng Philippine Association for Intellectual Disabilities Incorporated ang The Intellectual Disability Week na may temang Inclusion for Empowerment. Ang naturang programa ay sinimula noong Pebrero 14, araw ng mga puso na tatagal hanggang bukas Pebrero 20. Kabilang sa layunin ng PAFID na maiparamdam sa mga bata at matatandang may kapansanan na hindi sila iba sa kanilang pamilya, kaklase, kaibigan, maging sa lipunan. Nais din ng PAFID na magkaroon ng mga ito ng magandang oportunidad at matutunang makihalubilo sa komunidad. Nabatid na ang PAFID ay isang non-profit organization na itinatag noong 1973 at aktibong miyembro ng Asian Federation on Intellectual Disabilities o AFID. Pinoy Gising! Samantala, nakaalis na ang 14 pang Pilipino sa Gaza matapos dumaan sa Rafah border. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na bakbakan ng Israeli Defense Forces at Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, dadalhin ang mga Pilipino sa Cairo, Egypt at tutulungan sila ng embahada ng Pilipinas upang makauwi ng bansa. Dahil dito isang Pilipinong madre na lamang ang nasa Gaza na piniling manatili sa lugar sa kabila ng digmaan. Pinoy Gising! Samantala, meron ho tayong panawagan ho dito. Meron hong meron palang alumni homecoming po ang Eulogio Rodriguez Junior High School. Yan po ay bibigyan pong parangal ang 10 outstanding alumni po ng Eulogio Rodriguez Junior High School. Yung 10 most outstanding alumni sa ika-72 Foundation Day at Grand Alumni Homecoming na magaganap po sa Pebrero 23 hanggang 25 po ito 23 hanggang 25. Simula po sa Biyernes hanggang sa Linggo. Ang 10 awardee po ay ang Philippine Navy Commodore si Albert Mogol ng batch 78
may-ari at manager po ng Monchis Lechon si Ramon Ferreros ng batch 73 para po sa business. Tani Joe o TJ Kalalay ng batch 95 para po sa public service. Si Scout Roberto Castor at Castor family para po sa scouting. Lorenzo Sisters para po sa education. Jess Assisting ng batch 76 alumni affairs. People's Tonight sports editor, of course, Ed Andaya ng batch 81 para po sa journalism. Eric David ng batch 71 para po sa community service. PNP si Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez ng batch 88 para ho din sa public service, at dating Bureau of Fire Protection Chief General Enrique Linsangan ng batch 69 para rin po sa public service. Ang recognition ceremony po ay isasagawa sa Pebrero 23 at magsisilbi pong highlight ng 3 araw na pagdiriwang ng ERJHS Alumni Association sa tulong po ng ERJHS principal na si Gina Labor Obierna at school community. So meron po kayong alumni homecoming sa Pebrero 23 hanggang 25 po ito, ha. Paparangalan po ang 10 outstanding alumni po ng E. Rodriguez Junior High School. Diyan po yan sa Quezon City. Pinoy Gising! Isa pa ang pahabol po na report, records ng posibleng paglaya ng mahigit 30,000 mga bilanggo inirekomenda na sa DOJ. Detalye hatid ni Patrol 5 Aya Yupanco. Isinumiti na ng Bureau of Corrections o BUCOR sa Board of Pardon and Parole ng Department of Justice o DOJ ang records ng mahigit 30,000 mga nakakulong o persons deprived of liberty o PDLs. Ayon kay BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang Jr., ito ay upang maisalang na sa evaluation at deliberasyon at makapagpalabas na rin ng resolusyon tungkol sa posibleng paglaya ng 36,044 na PDLs. Ang Board of Pardons and Paroles ang nangangasiwa sa pagpapalaya ng mga bilanggo at nagre-rekomenda upang mapagkalooban ng presidential pardons ang sinumang PDL. Ang BUCOR sa pamamantubay ni Justice Secretary Crispin Rimulya ay nakapagpalaya na ng 11,347 PDLs mula June 2022 hanggang January 2024 sa ilalim ng Bilis Laya Program. Sinabi ni Katapang na inaasahang marami pang PDLs ang lalaya sa harap ng isinasagawang intensive marathon meetings ng Management Screening and Evaluation Committee sa lahat ng OPPF o yung operating prisons and penal farm ng Kawanihan. Sa record ng BUCOR, sa loob ng nakalipas na 5 taon, may average na 5,327 PDLs na ang lumaya taon-taon, habang 7,823 ang average na bilang ng mga ipinapasok sa mga pasilidad ng ahensya bawat taon, mas mataas sa mga nakakalaya. Ito yung Patrol number 5. Ay pa ko para sa implementor ng lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! And for that, tayo po ay pansamantala na po nagpapaalam ngayong araw po na ito ng Lunes. Pasalamatan po muna natin ang ating mga suki ng subaybay at yung ating pong mga nakasama sa News Center. At bago tayo magpaalam, bitawan ho muna natin ang isa pong patama po for the day. Kapag may itinanim, may aanihin. Ay siyang tunay ho naman. Parang ano lang ho yan. Kapag kumbaga may nilaga ka, di ba? Ayan po ay kasabihan, ha? Sawi kain, salawi kain, ha? Yan po ang ating patama quote for the day. Alright, tayo po ay magpapaalam na sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aliw 23. Ito po yung lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.